Inubad ko po muna itong t-shirt ko. Kasi puno na ng pawis ng tambit na yung damit. Kamunti na tayo madisgrasya ni Isul ng mga busing. Buti na lang mga boss, tinulungan tayo ng mga ferry. Maraming salamat talaga sa kanila. Ito yun, kailangan ko magmadali mga boss at hanapin ko yung portal ni Hiraya. Tara mga boss, saan ang tapuan natin yun? Hindi tayo mapalin lang pa talaga mga bossing. Sinundan ko lang kasi yun kahapon mga boss, kasi pag-akala kong pupuntahan niya si Brad Eddie kung nasan. Pero mali yung nagawa ko. Kasi gusto ko talagang iligtas si Brad Eddie mga boss at isama siya sa ating paglabas dito. Hanapin natin yung portal ni Hiraya. Ano to? Parang tanim to ba? Parang ito yung tanim na mabubuhay yata sa tubig. Hindi ako nakakamali. Iwan ko lang kung ano ba yun. Ito maganda yung dahon dito. Nasakit siguro. Sana kaya yung portal ni Hiraya mga boss. Masilupin na naman. Parang dito man ako galing kahapon mga boss. Ngayon may silupin na naman. May silupin na naman mga boss. Kaibigang Hazel? Galing ba to sa asawa ko? Ayan, galing pala sa asawa ko mga boss. Damit daw to, damit. Yan ka. Kain. Ano to? Ay, ganda to. Pagkain dito. Pagkain. Pilit. Ang pilit ng tubigan. Pilit.
Kailangan ko magpasalamat sa Fairy mga boss. Saan na yun? Kailangan natin pasalamatan. Kaibigan, Higil, susundan ko muna yung Fairy, kaibigan, kasi kailangan ko magpasalamat sa kanya dahil niligtas din niya ako kahapon. Niligtas nila ako. Kaibigan. Ayan. Oo daw. Kailangan ko masundan yung Fairy mga boss. Ano yan? Parang bakal na upuan, no? Upuan na bakal. Bakal nga na upuan. Oh, saan na kaya yun? Nawala yung Fairy. Nawala mga boss. Uy, ayun. Ala, yun. Lumitaw. Kaibigan. Ala. Oh, nawala na. Ala. Kailangan ko mag-iwan ng pagkain. Siguro mga boss, bibigyan gusto nyo ng pagkain. Yun din naman yung dinalang pagkain. So, dinistiri sa akin dito. Tapos nalagyan ng pagkain. Bilang papasalamat ko sa kanila. Kaibigan? Kaibigan mga Fairy? Kaibigan, nais ko sana magpasalamat sa inyo. Ginawan tulong sa akin kahapon, kaibigan, mula kay Isul, kaibigan. So sana magpasalamat sa inyo. Ako'y maghahandog po sa inyo ng isang munting pagkain para sa inyo mga kaibigan. Sana'y magustuhan nito mga kaibigan. Ilalagay kong pagkain. Ito ko po ilagay, kaibigan. Ayun mga boss. Wow. Wow. Wala. Manood na tayo mga bossing. Wow. Uy. Ayun, nawala. Yan. Wow. Nawala mga boss. Nawala. Kinuha na ng mga kaibigan ni Fairy.
Ayan kaibigan, maraming salamat talaga kay mga kaibigan sa ginawa niyong tulong sa akin kapon mula kay Isol. Ako iniligtas niyo, maraming salamat talaga. Yan lang po muna yung maisusukli ko sa inyong kabaitan kaibigan. Naway gabayan niyo po kami lahat na sino mang nandito sa mga kasamahan ko na nandito pa sa bundok. Naway gabayan niyo po. Ayan mga boss. Wow. Marami pa naman dito yung mga pagkain. Ito na lang yung kumisteri. Marami pa naman. Papasok ko muna to sa bag mga boss. Nandito din pala yung cellphone at power bank. Ayan, salamat sa nadalhan. Binalik yung isa kong cellphone at dala pang power bank. Kaso bumalik sa bigat yung bag natin. Sige lang. Importante mga boss ay kinuha po yung bigay natin sa kanila, kinuha ng mga pere. Good yun, nakapapasalamat tayo, kaganti tayo sa kanila ng kabutihan. Ayan, binigyan natin sila ng makakain. Kailangan ko na talagang hanapin yung portal ni Raya mga boss. Hanapin natin yung portal. Asan kayong portal na yun? Lumalakas na naman yung mga tunog ng sasakyan. Inuto-uto tayo ni Isol mga boss. Pero akala siguro ni Isol mga boss, uubra pa yan sa akin. Akala siguro ni Isol ay uubra pa yan ginagawa niya sa akin. Pero hindi na yan uubra mga boss. Listado na yan. Magawa pa ng tunog na sasakyan. Minsan pa nga mga boss, nagpapatunog din siya ng mga tugtugin. At yung pinakalala talaga ay yung mga kunwari nagbibinta ng mga pandesal or isda, yung pinapadaan niya din kunwari. Kala siguro ni Isol mga boss ay mauto niya tayo sa ganong style. Natsambahan lang tayo kahapon kasi gustong gusto ko talaga iligtas si Braditi. Kaya sundan ko siya. At yun yung pagkakamali ko dahil naisahan niya ako na basag na pala niya yung tanggulilin ko mga boss. Di naman ginito yung ermitan niyo mga boss. Saan na ba kaya ang balabundukin yung portal na Hiraya? Tapuan na natin yung portal mga boss. Sana makita ko Brad dito mga boss.
or kaya yung mga kasama kong paakyat dito, kita ko sana sila. Hindi ko na matandaan mga boss yung asan yung banda yung portal ng raya, kasi napadpad lang din ako doon. Hinabol tayo ni Baldog na nagpanggap siyang asawa ko. Kelaban. Biar dicokot Komandan Isul pada. Lah, hanapin doon na si Ide kasi nakatangkas pala si Ide mga boss. Katal ng Ide kahapon. Lah, makul to. Makul to mga boss. Taon na ito pa din. Hindi na. Pa din. Ako na. Good news. Nakatakas pala si Praditi doon mga boss. Sila yung dalawa yung inutusan na Commander Isul daw na hanapin na si Praditi. Nagpapahinga sila. Maway na tanagdap. Kaya mambat ko ng Rizal. Papahinga sila. Pagkakatatako na tayo, itumpa sila mga boss. Itutumpa natin sila. May karilyo sila mga boss. May karilyo ba ka? Hindi. Okay na naroon pala. Meron pa di ba? Meron na meron pa na. Manakba ito sa ito. Yung pulong ko na ito. Kako. Natay sa karilyo pa na. Kako to. Yun na ito. Naninigarilyo sila mga boss. Sa kanila pala yung mga nadadaanan ko mga lalakyan ng sigarilyo. Manakpan na ito. Matala, namatay na ito. Laban na patay ang lam.
Wala tadi. Mana pala lang tapos sa hindi mo rin. Wala nang patay na Commander Isol. Kako. Lamig ba din na lamig? Bukan eh. Kagana. Lamig ang patay na maliwana ba rin? Bukan eh. Hindi maliwana rin sa bundok ko. Bukan maliwana rin ba rin? Kung magpapata sa mga vlog na sa isa ka. Ano to? Ikay kayo ba rin? Bukan eh. Sama balik balik ikut balik tak balik Muhammad Tanjung boss. Ito yung mga sigarilyo nilang ginagamit ng mga boss. Itinusukos ka nilang mga mata. Mga hayop kayo ha. Kailangan ito bulungan. Bulungan natin mga to. Ay, ang ito po bulungan tong mga hayop nito. Para mamatay na talaga to. Para mamatay talaga. Hayop kayo mga kulto kayo ha. Da. Yan. Yung mga boss. Kirig-kirig. Da. Tara. Alis. Alis tayo. Pagka marami pa yun. Layo muna tayo konti. Konti kamay. Umulan. May garilyo pa mga gago mga boss. Yun. Pinagpapasok ko yung kanilang mga mata. Mga kulto yun. Tauhan ni Commander Isol. Na inutusan ni Commander Isol na hanapin si Brad Eddie kasi nakatakas daw. Good news, nakatakas pala si Brad Eddie. Salamat. Sana matagpuan ko siya dito or kahit sino man sa mga kasama ko na nandito sa bundok na to. Matagpuan ko sana. So, kailangan kong magpunta muna sa bundok ni Hiraya o portal ni Hiraya kasi baka mayroon akong mga kasamahan na nag-aantay doon sa akin. Kailangan ko pumunta doon. Pinawisan tayo doon ha. Pinawisan tayo doon mga boss. Yun o. Wala na yan. Useless na yung ginagawa ni Commander Isol na paparinggan tayo niya ng mga andar na sasakyan, mga motor o kung ano mga tunog na nanggagaling dyan. Useless na yan Commander Isol, tandaan mo yan. Kung nanood ka sa video ko, alam ko meron kang YouTube, nakikita ko minsan mga comment mo, pero hindi ako sure kung ikaw ba talaga si Commander Isol or sadyang basher ka lang siguro din.
Pero kung ikaw man yan, Commander Isol, hindi mo na kami maluloko pa. Pistado ka na, alam ko ng galawan mo. Nakachamba ka lang sa akin kahapon. Tandaan mo yan. May araw ka rin sa amin, Commander Isol. Unti-untiin namin uubusin yung mga tropa mo. Useless na yan panglilinlang mo, Commander Isol. Pati pagaya mo sa mga kasamahan. Bistado ka na. Meron at meron pa rin kang kahinaan, alam ko yan. Darating yung panahon, manghihina ka rin. Wala nang chance na babaguhin ka namin, Commander Isol, kundi papatayin ka talaga namin. Kasi sobrang dami ng buhay ang kinuha mo. Pati yung mga dalagita na naghahanap namin dito, ginagahasa ng mga kasamahan mo. Kinukunan yun ng buhay. Humanda talaga kayo, Commander Isol. Pag makaganti na kami sa inyo. Ngayon, unti-untiin natin sila mga boss. Kailangan ko unahin ko muna ang paghahanap sa portal ni Hiraya mga boss, upang tuloy-tuloy tayo. Baka nandun din si Brad Eddy na nag-aantay din sa atin o sa ibang kasamahan, kasi sagrado yung lugar na yon. Bibihira lang mapasok yung mga kulto, yung punso na yon. Standby muna tayo. Nahingal tayo mga boss, kahit na sinilent kill lang natin yung mga yon. Nahingal tayo, no? Pero hindi na yung mabubuhay pa. Ginamitan natin yung bulong, orasyon na bulong, kaya patayin talaga yun. Saka mga bulag na rin yung mga yun. Kaya na yung mga mata. Minsan mga bossing, no, hindi maiwasan natin mga boss na maawa talaga tayo sa kanila, pero hindi na tama yung ginagawa ng mga boss. At isa pa, hindi rin mga biktima ang mga yan. Talagang kulto talaga yung mga yan talaga, at kusang loob talaga nila yung pinili na sumama sa kanilang grupo yan sila. Hindi yan kagaya ng mga aswang na pwede kang palahian. Kahit na hindi mo gusto maging aswang, kapag pag hahawaan ka talaga, ay mahahawa ka talaga. Pero yung kulto mga boss, kahit anong pilit sa'yo ng isang tao, kung ayaw mo talaga maging kulto, hindi ka talaga magiging kulto. Wala yung kakayahan sila na kagaya ng aswang na pahawaan ka. Kaya kusang loob niyang mga tao na yan na sumapi o tumapik sa kadiliman. Kasi ang sabi nila, mayroon silang libreta na tawag ito, libreta na papatakan daw nila ng dugo, gawan daw nila ng ritual. Yung libreta mga boss, ang libreta po kasi mga boss, ay meron po yan siyang laman na iba't ibang klaseng mga orasyon. So mga malalakas na orasyon nandun po sa libreta. Yun yung libreta na ginagamit ng mga ibang mga manggagamot. May mga libreta yan sila. Kasi minsan ay nakakita na ako ng libreta, kasi yung tito ko ay isang manggagamot noon, pero pumanaw na siya mga boss. At nakakita ako na mayroon siyang tagline na libreta, isang maliit na parang libro na hindi mo mababasa ng basta-basta kung ikaw yung titingin doon. Ang tanging makakabasa lang nun ay yung may hawak ng libreta na yun, kasi iba yung lingwahe na nakalagay, parang Latin o Latino mga kabusin. Pag wala ka talagang alam dyan at nagpa-practice ka lang magsanay ng orasyon, ay ang ilan yan ay masisiraan talaga ng bait, na tawag nitong sasakit ng ulo nyo kung makarinig ka ng mga orasyon ni Latin. Pero yung sa kanila mga boss, iba din yung mga tagline ng orasyon na nasa kabilang panig.
So di bali black magic yan sa kanila mga kabusing, no? Mga malalakas din yan sa kanila na orasyon na nakapaloob sa libreta. Siguro mga boss, sa sobrang tagal na nilang nanahimik, ay gusto nilang maglunsad na naman siguro ng tawag nito, maglunsad naman siguro ng kasamaan. Kaya gusto nilang patakan yung libreta nila para muling mabuhay. So yun mga kabusin, tara hanapin na natin yung portal ni Hiraya mga kabusin. Hanapin natin yung portal ni Hiraya. Yan, gumawa na naman si Commander Isol ng tunog. Ano? Nakalakas na natin. Ayan siya mga boss. Wala na. Ito natin. Ayan. Ikot yung mga boss. May ikot siya. Para may hinahanap. Ang bilis na niya pinatay yung kulto mga boss. Grabe. Wow.
napansin tayo ng ermitanyo mga kabusin, kaya tumakbo siya kaagad. Mailap siya sa tao. Mailap. Kailangan talaga hindi tayo iingay kung tuwing susunod tayo sa kanya. Magtatatanggulin lang tayo. Wow. Grabe. Wow. Naglaho yung bangkay. Naglaho yung bangkay dito ng kulto na tinapos ng ermitanyo mga boss. Hazel? Kaibigan? Mabait pala yung ermitanyo, kaibigan? Wow, mabait daw yun. Mabait daw yun. Kinakalaban niyang mga kulto, kaibigan. Narinig daw ni kaibigang Hazel mga boss dun sa pag-uusap ng asawa ko at yung Capri daw. Meron daw nabanggit yung Capri na yung ermitanyo daw ay nandito daw sa bundok. Paikot-ikot lang daw. Pero hindi lang daw naipangako ng Capri kung ang ermitanyo ay tutulong sa amin. So yun. Good news to kasi nakita natin mga boss. Meron siyang isang kulto na itimumba dito mga boss. Ngunit nawala lang ang katawan. Kaibigan, bakit nawala yung katawan ng kulto, kaibigan, na nandito, kaibigan? Uy! Sabi ni kaibigang Hazel mga boss, ganun po talaga daw kapag ang kulto daw tapusin ng ermitanyo, maglalaho po daw yung katawan daw. Hindi naman ito siguro daw basta-basta ang ermitanyo lang kasi mayroon po daw itong dugong engkanto. Wow! Katulad ba ito kalulu ang hilo, kaibigan? Uy! Sabi ni Hazel, itong ermitanyo na nandito sa bundok na to, kabundukan na to, ay dati po daw itong tao mga boss. Higit pa daw ito kalulu ang hilo. Dati po daw itong tao na na-stuck dito sa kabundukan na to, na nakahanap ng isang kaibigang engkanto at ginawa siyang ermitanyo. Wow! Yun pala yung kwento niya mga boss. Ginawa siyang ermitanyo. Isa pala siyang tao mga boss na ginawang ermitanyo ng isang engkanto. So, ano yung kaibigan? Ibig sabihin kaibigan, ngayon ay para na siyang engkanto na talaga siya. O yan ka, tama daw mga boss. Ngayon po daw, ganap na daw itong engkanto, itong ermitanyo na to. Kaya yung nasabi ni kaibigang Hazel ay meron po daw itong dugong engkanto itong ermitanyo na to. Bali, ginawa na pala siya talaga engkanto mga boss. Pero dati po daw itong tao mga kabusin na na-stuck din sa kabundukan na to. Sino kaya siya? Sana makausap natin siya mga boss. Sana makausap natin. At sana hindi siya mailap. Pero mailap talaga mga boss kasi napansin tayo mga boss. Kaibigan, nandito ko pa ba kaibigan? Kanina, actually daw mga boss, kanina pa daw sabay na sabay si kaibigang Hazel sa akin nung meron po daw akong itinumpang dalawang kulto. Mang re-race back na po daw siya kung ako may ipit na sa labanan mga boss. Salamat sa iyo kaibigang Hazel sa lagi mong pagsama sa akin. Sana kaibigan, hindi mo rin pabayaan yung mga iba kong kasamahan. Iligtas mo rin po sila kaibigan sa kapahamakan kaibigan. Kaya pala naglaho yung katawan ng kulto dito mga boss nung pinaslang ng ermitanyo. Kasi pala engkanto na pala yung ermitanyo nino. May dugong engkanto na. So parang engkantao tanto siya mga boss. Na may halong engkanto at saka tao. Yung dugo niya. Kasi noon ay naging tao yan siya. Tao talaga siya na naging engkanto. So intindihan ko na yun. Kaya pala mas higit siya kalulu ang hilo daw mga boss. Kasi si Lulu ang hilo ay talagang engkanto na yun simulat sa pool. At hindi din yun ermitanyo si Lulu ang hilo, kundi isang engkanto lang. So itong ermitanyo na to ay
Namuhay daw to sa bundok na to. Tao daw to siya dati. Namuhay dito. Nakahanap lang ng engkantong kaibigan. Siguro at ginawa siyang engkanto. Tama ba ako kaibigan? Yang ermitanyo ay meron siyang kaibigan o gabay na engkanto na ginawa siyang engkanto. Ayan, tama daw ako. Wala daw pagkakamali. Tama daw. Yung ermitanyo na yan, sa sobrang tagal na daw dito niya noon sa bundok, ay meron po daw siyang engkantong tagpuan dito. Hindi ko alam kung anong klaseng engkanto yung tagpuan niya dito na ginawa siyang engkanto mga boss. Grabe, hindi tayo makapaniwala mga boss, yung naglaho talaga mga boss. Pero para sa akin mga boss, yung si Lolo Anghelo talaga ang mas makapangyarihan para sa akin. Kahit nasabihin pa man ni kaibigang Hazel na mas higit tong ermitanyo na to kaysa kay Lolo Anghelo. Pero para sa akin kaibigan, walang tatalo pa rin kay Lolo Anghelo. Iba si Lolo Anghelo kaibigan. Sana mga boss, makausap natin tong ermitanyo, no? Magpakita to muli. Pero di lang tayo nito may pabigla-biglaan mga boss, kasi kita man natin kanina mga bossing na nalingat lang siya saglit, naramdaman niya na mayroong tao, yun, kumalipas kagad ang takbo siya. Kaya sa sunod na kung makita man natin, tahimik lang tayong susundan siya at subaybayan. At ayun, alam na natin na yung ermitanyo na yan ay hindi yan si Isol, kundi may umatsi. Alam na natin mga boss na hindi si Isol yung ermitanyo na yun. Siya to, hindi lang nakikita. Siya to mga boss. Yan, pakinggan natin yung tunog. Parang nandyan lang banda, pero nanggaling tayo dyan kanina, wala tayong nakikitang highway. Kalukuhan lang yung ginagawa mo Isol. Hindi mo na kami mauto pa. Yun, alaman na natin na ermitanyo ay legit na ermitanyo yun, hindi yun si Isol. Kaya kuwan sa makita natin yun muli, susundan natin ito mga boss. Susundan natin yun at saka pagmamasdan natin at subaybayan natin kung ano yung mga galaw niya. Pagkasakaling makausap natin siya at hingin tayo ng tulong sa kanya. Kaibigang Hazel, nandito ka pa ba kaibigan? Ayan, meron po akong tanong sa'yo kaibigan. Yang ermitanyo ba kaibigan, pwede ba yang gayahin ni Isol kaibigan? Na makapanglinlang siya ng mga kasamahan ko or kami, malinlang kami niya sa pamamagitan ng maging ermitanyo siya. Kayang-kaya ba niya yung gayahin ng ermitanyo kaibigan? Oy, ayun. Sabi ni kaibigang Hazel mga boss, hindi po daw kayang gayahin ni Isol si ang ermitanyo dahil sagrado po daw itong katawan ng ermitanyo mga boss. Nag-iisa lang po daw yung katawan niya dito sa kabundukan na to. Hindi kayang gayahin ni Isol. Lakot ka ngayon Isol, makita ka ng ermitanyo. Siguro mga busing, no? Base lang to sa aking ng mga boss, base lang sa akin. Yan sigurong ermitanyo mga boss na sabi ni Hazel, matagal na yan siya dito sa kabundukan, ng tao pa siya. Ay walang siguro ay yan yung tao din na nabibiktima nila Isol noon pa mga boss, na nakataka sa kamay ni Isol at nag-stay dito sa bundok na hindi na nakalabas. Maswerte lang nakahanap siya ng engkanto
at ginawa siyang engkanto. Parang katulad lang din siguro yan sa akin mga boss, na nai-stuck dito sa kabundukan na to na hindi na alam ang palabas. Ganon siguro yung nangyari sa karamitan yun yan. Isa siguro yung taong biktima ni Isul noon. Maganda sana nito mga boss kung makakausap natin ba. Tara. Sana hindi niya makontra yung panggulilong tapos hindi mabasag. Andun siya sa unahan. Ikot na siya, parang naghahanap ng mga kalaban. May tinatawag siya. Antik palang mga boss, tinatawag niya. Yan. Wow, inawakan antik palang mga boss. Wow, inawakan niya. Grabe, hindi ko nakikita antik palang mga boss, ngunit parang inawakan talaga niya. Ayun o. Wow. Grabe, hindi ko na
nakikita mga boss, pero hinawakan talaga niya. Wow. 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 Hala, grabe. Wow. Wow. Hala. Anong ginagawa niya? Siya pala mga boss ang may-ari ng tikbalang. Ala. Siya pala. Ang ermitanyo pala. Ang ermitanyo pala mga boss. Ang nag-aalaga sa tikbalang ngayon. Inahapay niyo. Na grabe. Wow. Wow. Gipik-pik ni mga boss. Lagi palakaw na niya. Pinalakad na niya mga boss. Pinalakad na niya tikbalang. Wow. Wow. Ang ermitanyo pala may-ari ng tikbalang. Yung tikbalang na tumikbalang sa akin mga boss. Ang ermitanyo yung may-ari. Wala, ayun siya. Kasama niya mga boss. Kasama niya mga boss. Kasama niya tikbalang. Yan. Ayan o. Wow. Hanip mga boss. Tumaan dito sa aking giliran mga boss. Ano? Dito mismo sa ating giliran mga kabosing, na sa ating tabi talaga mismo dumaan sila, pero hindi tayo nakita. Hindi pa rin nabasag yun ng ulilong natin. Wow. Tunog kunwari ng motorsiklo. Hindi mo na ako maisahan, Isol.
nila ako. Grabe mga boss. Ayun. Nalaman natin mga busing no na ang ermitanyo may-ari ng Tikbalang. Wow. Grabe itong na. Siguro mga busing kung magtagal pa siguro ako dito, no? Magiging ermitanyo siguro ata ako. Kinalabutan ako ha. Ano? Kinalabutan ako pag sabi kong ermitanyo, magiging ermitanyo ako. Lang. Kinalabutan talaga ako mga boss. Iba talaga, iba. Iba talaga ang aura ko ngayon. Yan o. Pero grabe kilabot ko. Kaya nawala na. Kapag sabi ko na magiging ermitanyo ako, yan. Sinabi ko naman na magiging ermitanyo. Yan o. Magaling talaga si Isol. Magaling pero useless na ginagawa niya kasi bistado na eh. Kuwira lang kung siguro kung hindi namin nabistado, hindi ko yung nabistado yung kanya. Siguro kung wala tayong mga kaibigan na mga elemento ay makukuha din yan. Pero wala na, bistado na kasi alam ko na hindi yan tunay yan, gawa-gawa lang yan, mga tunog na yan. So hanip yung ermitanyo na yun mga boss. Biruin nyo yung tinitikbalang sa akin, alaga ng pala yun ng ermitanyo. Grabe. Namangha talaga ako ngayon sa na-discovery ko ngayon. Super na mangha talaga ako yung boss. Pahinga muna ako saglit mga bossing. Maya maya hanapin na natin yung portal ni Iraya. Talagang nabibitin talaga ako sa paghahanap sa portal ni Iraya ba. Bigla kasing lumitaw yung ermitanyo at na-miss kasi ako nun, kaya lagi ko yung sinusundan. Magantay lang ako sa portal mo boss. Kapag mahanap ko na yung portal, subukan ko muna mag-stay doon ng mga ilang oras. Doon tayo naaantayin yung mga kasama natin. Nagka-stay na sana ako doon mga boss noong time na hinahabol ako ni Baldog, kaso dumating yung asawa ko. Problema, hindi niya ako makita. Sana mayroong makatulong sa akin na makita ako mga kasamahan ko. Kaling doon tayo ma-stuck sa doon kang Hiraya, makikita tayo. Ang problema nito, hindi ko na parang may sumigaw ng bro. Bawal tayo sumigaw din, baka matunton tayo yung mga kulto dito. Bawat
kalaw natin ito. Iingatan natin bawat kalaw natin. Kasi nabiktima tayo kapon. Munti ka tayo kapon ni Isol. Bawat kalaw dapat planado. Nawala kasi ako sa plano kahapon mga boss. Iba kasi yung pumasok na plano sa aking utak kahapon. Ang plano ko kahapon kasi sinundan ko si Commander Isol. Kasi akala ko siya ay pupunta ka Brad Eddy. At matuntun ko si Brad Eddy. Mailigtas ko siya. Pero ngayon mga boss, alam ko na si Brad Eddy ay nakatakas na pala. Kasi yun yung sabi ng dalawang kulto na tinumba ko kanina mga boss. Yun yung dalawa na yun yung pinapahanap kay Brad Eddy. Inutusan ni Commander Isol. Ngayon din na yun, mabubuhay na. Patay na yun. At yung isang kulto din na nakita ng ermitanyo, tinumba din ng ermitanyo mga boss. Sana makita natin. At sana mga kabusing no, si Brad Eddy hindi sana mapagkamalan ng ermitanyo na isang kulto kasi delikado mga boss. Delikado. Baka magpakamalan siya ng ermitanyo ba at itutumba si Brad Eddy. Kasi yung kasuotan ni Brad Eddy mga boss, wala yung pinagkaiba ka sa mga kulto. Parang itim ata yung suot niya. Hindi ko alam no. Hindi ko na remember mga boss kung ano yung suot niya. Pero yung pormahan lang niya mga boss ay parang mahalin tulad din sa mga kulto. Nakatakip pa kasi yung mukha ni Brad Eddy mga boss no. Ayaw pa niyang ipakita yung mukha niya sa mga viewers niya. Grabe. Siguro mga boss, kaya tinatakpan ni Brad Eddy yung mukha niya. Hindi pa siguro saya handa na ipakita sa inyo mga kabusing no? Kasi siguro nahihiya siguro siya mga kabusing nung pinagagawa niya noon. Na nakikita nyo sa aming video noon na siya ay masama pa. Siguro yung dahilan mga kabusing. Kaya intindihin na lang natin muna mga boss kung hindi pa muna siguro niya ipapakita yung tunay niya itsura sa inyo. Pero sa akin nakita ko na yung mukha ni Brad Eddy mga boss. Pero sa akin pinakita na kasi niya sa akin yung mukha niya. Okay naman yung mukha ni Brad Eddy mga kabusing no? So yung siguro lang nahiya pa siguro sa inyo ba. So yung gusto ko lang mangyari sana hindi siya mapagkamalan ng ermitanyo na isang kaaway. Kasi delikado mga kabusing. Nalagay na sa langanin yung buhay ng kasamahan natin. So tara mga kabusing no, patuloy naman natin yung paghahanap sa portal ni Hiraya mga boss. Si Raiko, kinaya na naman to nila. Hindi natin alam kung si Baldogan o si Isol. Kinakaya na naman nila si Raiko. Hindi natin susundan yan. Patuloy natin paghahanap ka. Portal ni Hiraya.
salamat. Uy, Diyos ko. Wow. Salamat naman. Kaibigan. Oh, kaibigan Hiraya. Maraming salamat. Natuntun rin kita, kaibigan. Natuntun ko si kaibigan Hiraya mga uso. Ihi na tayo mga kabusing. Nandito pa rin yung kumbi, oh. Yung sino nagbigay sa'yo nito? Kaibigan! Oh, salamat. Dito sa kaibigan Hiraya mga boss. Oh. Sino pa nagbigay nito sa'yo, kaibigan? Lah, si Don daw at si Jipox mga boss. Pumunta ba sila dito, kaibigan, ngayon? Wala daw. Oh. Sabi ko mga boss, mag-i-steal lang sa siguro muna siguro ako dito. Pero hindi lang masyadong matagal kasi dito na matutong ng mga plagan. Corner tayo dito palabas. Salamat na. I-stay mo tayo dito sa saglit. Dito na tayo, salamat. Dito tayo muna mag-stay sa... Uy, kumalaw. Kumalaw. Tayo mag-stay muna sa... Ito kahiraya muna. Sakaling mapuntahan ako ng mga kasama ko dito. Dito muna ako. Kuya Jolix daw. Wag mo kong utuin, alam ko hindi ka si Raiko. Sino ka? Raiko. Wag mo kong utuin. Yun nga, lumapit ka nga dito. Bakit ka natatakot pumunta dito? O ikaw si Raiko? Wag mo ko utuin, hindi ka si Raiko. Wag mo ko utuin. Ikaw pala yung Isol, hayop ka. Putang ina ka Isol. Buisit na duwende. Jangan dyan ka lang. Hanggang dyan ka lang, gago ka. Gago kang Isol ka, hayop ka. Buisit ka. Boom! Okay, haha. Kala mo masasaktan mo ako dito? Sige, pasok ka. Banggain mo yung bakod ni Hiraya. Kung kaya mong basagin yung bakod niya. No. No. Ano? Sige. Ano? Buisit ka Hiraya ha, sabi mo? Ano? Kaya mo? Hayop ka Isol.
Kinagaya mo pa si Raiko ha. Putang ina ka. Buisit ka. Huwag mo kong uutuin. Buisit na din di. Ayan. Ano, akala mo mauuto mo ko? Palalabasin pa niya ako dyan mga boss. Hindi na ako mauuto dyan. Raiko na yan. Sige, pakawalan mo ako ng orasyon. Try mo. Buisit na din di. Ayan. Buisit ka. Yan. Okay, bangkain mo yung bakod. Okay, hanggang dyan ka lang. Pangit na nga mo, hindi ganyan mukha ni Raiko. Unggoy ka. Unggoy ka Isol, huwag mong gagayahin yung batang walang kamuwang-muwang. Alam kong hindi na yun. Hindi yung pupunta dito kasi hindi niya alam tong bundukan na to. Pangit na mukha mo Isol. Hindi mo talaga makayang gayahin si Raiko. Tingnan mo, gwapo ba yung magmumukha na yan? Hindi mo nga kayang gayahin si Raiko. Para kang asong ulol. Alam kong ikaw si Isol. No. Pusa. Parang pusa. Hindi mo ko kaya saktan ngayon. Hanggang dyan ka lang. Sige, pasukin mo ako dito. Sige. Basagin mo yan. Sige, kaya bang basagin? Diyos ko muna sarawat ko bercukusam. Pum! Sige. Kaya kitang saktan dyan. Hindi na natin bubuhos yung lahat ng orasyon natin mga boss. Kasi pandepensa ko to kung maalanganin tayo. Ayan, nandyan si kaibigang Hazel. Yan. Sige. Yan. Sira yung tinga mo ngayon. Sige. Sige, yan. Sira yung tinga mo. Hindi mo pa kilala yung mga kaibigan kong elemento. Sige kaibigan Hazel. Yan. Sige. Sakit yung ulo mo. Ano, basagin mo na yung bakod ni Hiraya. Try mo pumasok dito, patay ka talaga ngayon. Sige. Sige, galit na galit siya mga boss. Galit na galit. Galit na galit. Ipakita mo yung tunay mong anyo. Yung binali nyo. Ipakita mo, wag yung bata na si Raiko yung gamitin mo. Hindi mo na ako mauto pa. Gunggong ka. Sige, sige, yan. Sige, kaibigan. Sige, saksak mo yan sa bunganga niya. Sige. Sige. Kana. Tagam. Ya, kana. Sige, kaibigan. Natumulo yung lawan niya mga boss. Sige. Kana, sige. Yan. Galit na galit ka. Sige. Hindi mo perfecto magagaya si Raiko. Ulol ka, tumutulo pang lawan niya mga boss. Hindi ganyan si Raiko, unggoy. Tingnan natin. Sige. Takbo. Sige, takbo na Isol. Hayop ka. Sige. Takbo. Takbo. Salamat kaibigang Hazel. At saka sa iyo kaibigang Hiraya. Tinulungan niyo ko. Yan. Walang anuman daw mga boss, sabi ni kaibigang Hazel. So yun. Napatakbo sila. Mayroon pala yung backup mga boss na nandun sa unahan yun si Isulo. Dalawa sila dun tumakbo nang nakita ko dun sa malayuan.
Akala ko may isul ka. Ay mauto niya ako kung gagayahin niya si Raiko. Hindi niya kayang gayahin yun. Hindi ganun si Raiko mga boss. Si Raiko hindi yan natatakot kay Hazel. Hindi nga niya kayang basagin yung kanihirayan, no? Bakod. Yung bakod ni Hiraya mga boss, hindi niya kayang basagin. Sinubukan niya, pero hindi niya kaya. Tagam. Salamat sa iyo kaibigang Hiraya. At sa iyo din kaibigang Hazel. Maraming salamat sa inyo. Kaibigan, nandito po ba? Ito po ba kaibigang Hazel? Ayan. Hala. Sabi ni kaibigang Hazel mga boss, si Dimisteri doon nawalan ng malay daw at kanya daw tinulungan. Iyak daw siya mga boss kasi huli na daw siya nakarating. Hala. Okay na ba asawa ko kaibigan? Okay naman daw yung pag-alis niya. Ay, okay na daw. Nagpapahinga lang daw yun. Gabayan mo muna siya kaibigan. Siya muna yung gabayan mo kaibigan. Kasi dito muna ako mag-standby kay kaibigang Hiraya. Sige daw. Sige kaibigan. Alis na daw siya mga boss. Sige kaibigan. Mag-iingat ka kaibigan. Yung asawa ko muna yung gabayan mo. Dito muna ako po samantala ka Hiraya. Mag-aantay sa mga kasamahan. Sabihin mo sa kanya kaibigan na andito ko kay Hiraya. Andito ako sa portal ni Hiraya. O itong punso niya. Sabihin mo sa kanila kaibigan. Sige, lakad na siya mga boss. Sige, so yun mga boss. Dito muna tayo mag-i-standby mga kabusing mo. Sa portal ni Raya. Patayin ko muna tong camera mga boss. Dito muna tayo standby. Standby muna tayo dito.